Ganito mangyayari sa bike nyo kapag pinabayaan nyo, hindi nyo inalagaan, walang maintenance. Ito yung bike ko na Saturn Atlas na iniwan ko na sa bahay ito para kahit sino pwedeng gamitin. Usually si Papa gumagamit, mga kapatid ko. Kahit sino pwedeng gumamit ito sa bahay namin. Since wala talaga may-ari ng bike na yan, kahit sino pwedeng gumamit, wala rin nag-aalaga. Sabi ni Papa, ginagamit niya daw isang beses. Pag-padjak niya bigla daw, nag-stuck. Tapos ayaw nang umikot. Tapos nung chinek ko nga siya, wala na. Hindi umiikot yung crank, ayaw. Tapos ngayon, tinanggal na nila yung kadena. Tapos ang duda ko dito is yung prehab. Kasi tingnan niyo naman, mga galaw-galaw na to. Etong hub pa naman na to, yung Saturn na hub na yan, sikat pa naman yan na napakatigas ng spring na lagi nababasagan ng prehab body. So, yun na yung tingin ko na nangyari dito. Baka nasira na yung prehab body niya. Malalaman na may check natin. So, sobrang tindi ng pinagagamitan sa bike na to. Nasira na rin yung saddle niya. Tingnan nyo. Wala na yung foam niya. Wala na yung malambot. Plastic na kaagad. So, tinanggal na nila. Pero kung komportable naman sila sa upuan na yan, edi bakit ba hindi? Tsaka yung frame may mga tama. Siyempre kung saan masasandal. Tanggal na yung mga pintura. Ito nga, may dent na nga dito eh. Ewan ko nung tumama dyan. Etong lever na ito, Shimano to. Non-series MT200. Siyempre, kalawang na. Yun naman talaga issue sa lever na yan. Kalawangin. Etong fork naman, yan. Wala tayong magagawa dyan. Nagbakbak na rin. Yan o. Nagbakbak na siya. So, sa amin kasi, kung saan kami nakatira, malapit kami sa Laguna Lake. Siyempre, basta malapit kayo sa body of water, ayaw ng bike yan. Or kahit ano pang iba pang mga gamit na pwedeng kalawangin, pwedeng mag-corrode, basta malapit ka sa body of water. Isa yun sa magiging issue mo. Kahit pa nga sabihin natin na yung dagat dito sa amin, kasi dagat tinatawag yung Laguna Lake dito, is hindi siya alat. Ganun talaga. Pero kung sa area ka na merong tubig alat, mas matindi doon kasi yung asin. Isa pa yon. Kaya dinala ko na rin dito sa shop etong bike para matingnan kung ano bang pwede natin magawa. Titignan ko muna yung prehab kung ano bang lagay, kung masasalba pa ba. Tingnan natin, check natin. Tapos, i-maintenance ko na rin etong bike na to. Baka nagtatampo na yung bike eh, baka lalong bumigay. Kasi yun nga, napapabayaan, walang maintenance. Check na rin natin. Grabe naman baba na ito. Sino bang gumagamit na ito? Sobrang baba. Game. Ito yung gusto kong makita. Ay, sige pa ba? Ano kaya? Ay! Luwag? Hindi na pala kailangan gamitan ng tool. Ano? Sheesh! Basag ka ba? O natanggal lang? 2, 4. Basag ba? O natanggal lang? Alam ko 6 poles to eh. Bali 1, 2, 3, 4. 4 na lang nakakabit. May isa pa akong nakita dun sa loob ng hub. Yung isa wala na. Check natin kung madadaan pa to sa linis. Linisin ko muna itong prehab body. Kasi kung pwede pa to, i-overhaul ko yung hubs. Irerapak ko. Kung pwede pa tong prehab body na to. Pag hindi, natapon na yung wheelset na to. Palit na. May nakuha ako na shard ng bakal dun sa hub. Parang may basag na talaga dun sa prehab body. Usually kapag kasi may isa ng pulse na bumigay, pag may nasira na dun, hindi na magiging even yung load dun sa prehab. So pwede nang masira talaga siya. May dumapa na isang pulse. Ano yung part 2? Bakal eh. Inisin ko lang muna. Hindi na muna ako mag-video kasi madumi. Wala tayong cameraman. Worth it pa ba buhayin to? Basag na eh. Yung sinasakyan ng spring tsaka mismo ang pulse. Nabasag na. Iniisip ko kung re-repack ko pa ba yung bearing na ito. Kung pwede pa ba to. Nawasak yung ganyan. O wala na talaga. Palit prehab body na ba? Ang tanong, makakabili ba ng prehab? Or palit wheelset na talaga. I-message ko muna si Jim. Tatanong ko sa kanya kung worth it pa ba na buhayin yung hub. Baka kasi hindi na eh. So kung hindi na, mas mapapadali buhay ko. Kasi palit wheelset lang gagawin ko muna dyan. Para may magamit uli na bike sa bahay. Pero kung pwede pa,
Kakalikutin ko muna yung hub. Parang gusto kong pag-practice na i-overhaul eh. Pwede pa ba to? Basag na kasi yung mga basag na. Ha? Wala na daw, sabi ni Jim. Ang tanong, nakakabili ba ng prehab body na ito? Saturn prehab body. 6 poles. May nabibili naman. Kaya lang, magkakano, tig 800. Okay, palit wheelset. Kukunin ko isang wheelset na 29 din. QR. Yun na lang gagawin ko. Boom! Spare wheelset. Novatec hub. Stock lang to dati ng Trinks ko. Ito na gagamitin natin. At least ito buo pa. Pag-check ko nga pala ng crank, napansin ko na gumagalaw yung sulat dun sa BB. No? Ibig sabihin, lumuwag yung mismong BB. Or hindi tama yung pagkakaigpit na nilagay, pero ayusin natin yan. Linisin ko to konti. Tapos yun na, wala na ako ibang gagawin. Lipat ko na lang tong gulong na to dito, salpak dito, check ng tono, yung lever. Tignan natin kung magagawan pa natin ng paraan yung kalawang niya. Sakit na talaga ng MT200 yan, pero tignan natin. Baka may magawa pa tayo. Tapos yun na, wala na ako iba pang gagawin dito. Ayoko na siyang i-pull overhaul. Chinek ko naman yung kable. Okay pa naman sa loob. Malalaman na maya pag itotono. So ayoko na i-pull overhaul to kasi ganun na naman mangyayari sa kanya. Tambak lang din to. Tapos kung sino-sinong gagamit, bahala na kayo dyan. Grabe oh. Pwede ng pagtaniman. Nahirapan pa akong bunutin. Eto. Linisin lang natin to. Itong BB bago natin ibalik. Ganyan naman. Tama naman yung seal. Oh. Hindi na siya rubber seal. Lupa seal na siya. Habang nililinis ko to, may napansin ako dito sa isa. Eto, may ikot pa siya. Etong isa, wala na. Stuck na. Kaya siguro kaya to lumuwag kasi stuck na to. So, papaganto yung higpit niya. Pag pumapadyak pa abante, since stuck na nga siya, tinataglay nung spindle. Etong kaliwa, lumuluwag na pa ganun. Mga ganun yung nangyayari. Ngayon, hindi pa ako natuturuan ni Jim kung paano magbaklas ng BB, kung paano yung overhaul na ginagawa sa ganito. Yun yung problema. Tinungkab ko na para matanggal ko tong cover na to. Dito. Pero meron pa rin siyang rubber seal. Meron pa rin siyang rubber seal eh. Kabinulit natin. Grabe. Hindi na ito umiikot eh. Sobrang sagkal. Sheesh! Try natin linisin. Yun o, kita na yung mismong bearing. And umiikot na siya. Okay na, pwede na to. Papatuyuin ko na lang tapos gagrasahan ko ulit. Tapos babalik ko na. Pwede na magamit. Ganun lang din gagawin ko dun sa kabila. Kahit yung kabila umiikot pa. Ito kasi hindi na ito umiikot eh. Ito nga palang bike na pinagpapraktisan ko. Sarili ko itong bike ha. Siyempre pag bike ng customer, di natin magpapraktisan yun. Kinat ko si Jim, tinanong ko kung paano ba diskarte pag bubuklat ng ganito. Yan. Naligyan ko na ng grasa. Tapos babalik ko na lang yung takip niya. Yung mga seal niya. Smooth na ulit. Naikot na ulit na maganda. Ayan, nabalik ko na yung trap niya. Papadilaan ko na lang to ng grasa para weather sealing lang din. And then yung pinakang niya, pwede na to. Mukha na siyang bearing ulit to. Puro putik na kasi siya eh. Bago natin siya buksan. Kaya nag-stock na. Hindi na umiikot. Kabit ko na yung crank. Bagong repack yung BB. Ay, nako. Napakasarap ng ikot. Smooth na smooth. Smooth at walang lagkit. Higpitan lang natin ng maayos para hindi siya matatanggal. Nakakainayang namang 100% overhaul to. Dahil alam ko naman ang mangyayari dito pag tumatakbo na ulit tong bike na to. At least na pag-practice natin na mag-repack ng BB. Lipat ko na lang to. Ano bang lesson ng video na to? Number 1, huwag papabayaan yung bike. Siyempre, maintenance nyo pa din, mga basic. Like paglalangis, huwag hahayaan na kalawangin. Huwag nyo nang hihintayin na merong masira bago nyo i-maintenance. Kasi baka magaya dito kung kailan lang may nasira, kung kailan lang may hindi na gumagana. Sa ngalan tinignan. Eh di, it's too late na kasi sira na eh. Wala ka na magagawa. Need mo ng palitan. So yun. Yung maintenance, ginagawa natin yun sa bike. Para syempre, maiwasan yung mga yun. Maiwasan na mangyari na masira yung pyesa.
Kasi mas magastos, di ba? Sa halip na irerapak lang, magkano lang labor doon, kailangan pang magpalit ng pyesa. Kailangan pang bumili ng bago. Yun, basta wag nyo lang aalisin sa buhay ng bike nyo yung mga maintenance na dapat ginagawa. Kung hindi nyo alam kung ano ba yung mga kailangan gawin sa bike, dali nyo sa bike shop. Itanong nyo sa mekaniko kung ano bang ginagawa na ba dapat gawin, anong mga kailangan gawin, anong mga kailangan i-check, tapos humingi kayo ng tips. Ganun lang yun. Yung mga shop naman, mga tao sa shop, mekaniko, ganun. Sasagot yan, sasabihin yan kung anong mga kailangan gawin, mga dapat nyo gawin sa bike. Well, depende siguro sa bike shop. Ayun lang, huwag hintayin na may masira pa bago patingnan yung bike. Yun lang pinaka number 1 takeaway dito sa video na to. Pag nakabit ka na tong gulong na to, pwede na ulit magamit itong bike na to. Sumabog. Spoke too soon. Hindi na pala pwede magamit yung bike na to. Natulog ako Pinapalapat ko kasi yung bid niya. Yung nangyari, hiwa. Sumabog itong inner tube. Pumutok. Tapos, dumaplis na yung sa bid. Yan. Isa din yan. Wala na, bumigay na. Dumaplis na. So, eto, hindi na to magsisit. Palit gulong na to. Pagka ganito. Palit goma. Palit inner tube. Tayo na pag-abutan. So, wala. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.